In the last episode, we identified two interconnected problems aboard this 28-year-old chemical tanker. First, hydraulic power pack number 2, MCCB, nuisance tripping every time we entered split mode. One replacement breaker with equivalent specs disrupting 27 years of reliable operation. Second, control circuit fuses blowing intermittently during the same transitions. F7 to F8 from the main bus bar, F9 to F10 from the shaft generator bus bar. The breakthrough came from understanding AC impedance. The new UVT coil had 200 times lower resistance but fundamentally different characteristics. Low R, high L instead of high R, low L. During transient switching, this mismatch created current imbalances and voltage dips that triggered the undervoltage trip. And here's the pattern. When fuses blew, tripping stopped. When replaced, it returned. The redundant supply was feeding the problem. Welcome to ProBlog. Today, we deep dive into the solution and the iterations it took to get there. Redundant power siya kaya hindi natin napapansin na may problema. Let's probe it on. I saw the name immediately. I knew this is the guy. Again. See you next time, mate. See you. Thank you very much. Bye. Gagawin natin, split mode tayo. Nakapara na ang shock generator. Basis mo na ako kay Lee. Sige sir. Split mode natin to para ma-access ko yung likod ng bus bar. After waiting for an anchorage opportunity, we finally got our window. We can't troubleshoot live electrical systems underway, not safely, not responsibly, so we waited. Today, we test solution number 1. The hypothesis: if we isolate the mismatched impedance coil onto its own transformer secondary, we eliminate the parallel current distribution problem. At least, that's what we thought. Pinaka yung pan sir ha, number 2. Para sa utility. Pagka may maintenance, gawin nyo ng konti dito sa power pump side, tatanggalin natin yung mga supply dito. The plan: separate the 220 volt supply to power pack number 2's UVT coil. We will introduce new transformer and call it T4, then feed Q4's UVT exclusively to it, while Q3 and Q5 remain on T3. This would eliminate the parallel impedance mismatch on the same transformer secondary, isolate the mismatched coils, separate the load paths. In theory, this should work. Split na. Okay. Trip. Yan ang laging problema. Trip siya. Ngayon tatanggalin ko muna yung fuse. Ito F11. F11, F12. Yun ang nangyari. Wala nang supply yung lahat ng under voltage strip. 1, 2, 3. Ano yung nag-trip? 1, 2, 3. Tinanggal ko yung fuse. Papunta sa supply ng lahat ng UVT. Pag ito, pinalitan natin, wala pa rin hindi pa rin okay to. Dito na, yung ginalaw nila. F11, F12. Yung may marking blue. Ituro ko sa inyo kung paano hanapin dito. Panel 1, 2, 3, 4. Hanapin natin GA04. Ito yun, no?
Ito yung tinanggal ko. Sa GA04, yun yung panel number 4. Bibilangin mo mula dito sa left 1, 2, 3, 4. So nandito na tayo. And then nakita natin dito yung F11, F12. Yung tinanggal kong fuse. Nung walang power dito, magtitrip ang under voltage coil. Kaya wala lahat na supplyan. Ititrip niya lahat itong ngayon, uumpisa na ako magtrabaho sa likod. Okay. Check ko yung voltage. One, two, three, four. Okay, libre. 9. Then line to ground. Point 8. 13. 9. Let's check some known voltage. This is important test before test method. Like here. Verifying your multimeter works on a known live circuit before trusting its reading on a potentially dead circuit. 402. We know that the multimeter is working. This prevents the dangerous assumption that low voltage equals safe, For power pack number 1. Check when it might actually mean broken meter. 24 millivolt. 23 millivolt. 17 millivolt. 25. 25. 6 millivolt. 9 millivolt. 5. 7 millivolt. Line to ground. Ground. Millivolt. Yan, di ko na ginagawa. Ganyan 91. pala tama. Oh. Puro lang po 91. line to line. Oh, wala na. Okay, so. 58. Ganyan pala yan. All safe para bago hawakan. Millivolt. Don't just check line-to-line voltage. Line-to-ground checks are equally important before working on a dead circuit. Or confirm. Pero ito dito. Circuit is dead. Kabuhay ito. Dead. Line to ground. Check. Sigurado. 0.8. 13. 9. Bakit may ganyan? Bakit may reading? Why is there a reading? This is likely induced voltage from nearby energized cables, capacitive or electromagnetic coupling. These ghost voltages are common on de-energized circuits in switchboards and cable runs. They'll disappear if you apply a load. This is why we always verify with a low impedance tester or prove the circuit dead using proper isolation procedures, not just trust a multimeter reading. Check ko rin itong nasa taas na bus bar. Yung connection nito. Bago ako maglatag ng kable. Line to ground. Dead. Yan, it works. Then siya with respect to ground. Safe akong maglatag ng kable papunta dito. Pakipot daw yung wire. Dito tayo.
kuha ng supply. Galing dito sa fuse. Tulad nito, live to. Watch and learn ka lang. Yan. Inoff mo muna lahat, Lek. Off muna lahat, no? Ah, nandiyan ko yung fuse. May access ba dyan yung, yung naka-wire na tugtungan? Oh, ito. Panotin. Isa? Panotin ko sa harap. Ilagay natin ito. Yun. Ilagay lang ba niilig yan? O meron talaga yan? Wala. Yung wala, no? Wala. Ito, inalapang ko lang para ready na siya. Matalas din to eh. Pag tumagal. Kaya yan, Natin yan. kinating pa yan eh. Modify ba yung plate na to? Kasi bang ano nito, hindi sakto pag hindi kakatingin yung plate. Oo, di ba yung form niya? Iba yun. Pero lahat yan meron ganyan, di ba? 1, 2, Meron. 3, meron. Merong ano sa'yo? Yung ganyan. Yung connection na yan. Ganito? Ah, Yung iba, ito. ito sa likod, nakasuksok sa likod, Oo, ano? nakasuksok. Kaso yung dos na yan, walang daan na, kaya siguro doon siya naglagay. Meron akong naiisip eh. Kasi ang under voltage nito ay 2 wire lang. Kung naka-ring siya, tama to. Ring topology means Wala eh, the no? conductors form a closed loop where current can flow in a continuous path Malamang from source naka-ring siya. through all Tulad loads nito, and back to single na. source. Tapos dito, nag-loop. Tapos dito, nag-loop ulit. Ibig sabihin, ito yung dulo. Kaya, isa na lang to. Yan, 2 wire lang doon, 4. The ring is the closed rectangular loop formed by the conductors connecting all 3 coils. Gusto kong i-verify to. Kung ring connection. Okay, tama. Naka-loop siya. This one. Ito yung dulo. Dahil solo na lang siya. This is a ring connection, but not for power redundancy. For F11 and for F12 are simply line 1 and line 2 of the same 220 volts single-phase supply. The 3 UVT coils are connected in parallel, but wired in a ring layout for better current distribution and easier installation. All 3 coils monitor the same voltage and will trip their respective hydraulic units if it drops below threshold. Ring topology does give us better current distribution and lower voltage drop compared to daisy chaining them in series. Each coil can draw current from both directions around the ring, which means more balanced loading and easier installation in the panel. But isn't it ironic that when the number 2 UVT coil was changed, current distribution and loading are not balanced anymore? Supply siya sa under voltage trip. Pag walang supply, trip to. Yung U at saka less than, yun pala yun. Yun pala yung sabihin nun. Under voltage. Pag walang power ang bus or nagkaroon ng preferential tripping, sinabi ni generator na overload na siya, ititrip niya to.
bukod na siya ngayon. Dito madidetect natin na may momentary loss ng 220 kasi masusukat natin dito sa harap eh, hindi katulad pag nasa likod. At least Halimbawa, kahit naka-service, masusukat mo dyan sa harap. Oo, halimbawa mamaya mag-split tayo, tutusok ko lang yung ano dito, multimeter. Ano nga yan, kaya hindi ka na pupunta rin sa likod. I-reading natin mamaya to. Totoong may momentary loss of 220 supply. Ito nakaparallel yung mga yun na hinahanap mo yung tatluhan. Dapat pala tatluhan lang ano. Wala na tayo. Nagamit na dun sa ibang project. Distinct. To Philips. Ibahin ko yung polarity pero hindi ko na track kanina kung ano yung connection dito eh. May talo po. Nag-umpisa nang magsugat. Ito i-recta ko na doon. Gusto ko nang i-recta tong block dito. Sa tingin mo? Abot naman eh. Kaya lang. Hindi niya ma-accommodate itong dalawa. Ito, dalawang wire lang naka-stop dyan. Isa akong naisip eh. Kung yung polarity nito iba dito, merong negative phase sequence. Gusto kong i-verify ngayon. May time pa naman. Ito, parehas sila ng phase sequence. Kung itong bagong ipinalit, nagkabaliktad yung polarity. Although AC siya, may epekto yun. Sa sudden opening mo ng bus tie, verify ko siya gamit ng tester. Paano malaman? True positive agad. Assuming D1, D4. Ito dalawang terminal lang D1 dito. 285. Mabe-verify natin yan gamit ito. 1.4. So ito yung D1, itong brown, which is nakakabit siya kanina sa D2. Grabe po. Hindi ko naintindihan. Ako rin. Basta ito tayo ba po lang. Nung kinunik yung magkakonekta, ano, mga yan. Oh, ito. Visit kinig. Seryoso ko na kinig. Hindi ko talaga nakuha eh. Hindi mo nakuha? Paano malaman polarity nun? Ano nga ulit? Ay, itong brown na to, Oo. dito siya naka-connect sa wire na to, which is naka-connect sa likod. Dahil low, Bakit itong wire na to connected din to sila dyan? interconnected siya. Interconnected siya? Oo, ito. Doon mo nalaman. Ito. Okay, gets ko na. Lahat ng D1, sila na wire. Paano ba nakakalilig yun? lahat ng D1 naka-connect. Nandito siya sa taas, no? Okay. Ayan, nakasulat nga. Yan na, nag-gets na. Yun pala yun. So, interconnected. Kala ko magkahiwalay. Tapos, Yung D4, Yun, kakonekta. dapat interconnected siya. Since ang nangyari, yung brown, yun ang nakakonect sa D2, na reverse polarity siya. Dito siya nakakonect kanina eh. So, Hi, vlog! Gay! Nakuha na! malamang hindi sa wire ang problema. Yan siguro na. Sa polarity ng connection. Ayan o. Pati pala AC. As found. May polarity pala yan. D4, yung brown yung nakakonect sa D2, yung blue sa Ayun, D1. brown dapat sa baba. Brown blue eh. So yun ang initial ano ko, findings. Na yun ang dahilan kung bakit nagtitrip siya lang tuwing mag-split ang bus tie. Pero nakuha yun dahil 1.4 yung ano. Nakuha ko dahil low resistance ang brown to D1. So kapag dito naman, dumaan ka na ng coil ng power back number 1. Okay. Ayan o, 294. Yan, yung isa nasa taas pa. Oo. So ito dapat ang sa D1. So hindi ko nababaguhin to. Kaya lang ito may sugat eh. Lagyan lang na shrinkable. Pala yun. Tape lang. Kapag dumaan mo sa coil, ano na,
Yung may sugat. Nag-under pressure ka, di ko ma-analyze yun. Hayot na yan. Malay ba natin ko? Malay ko baka yung iisipin ko. Shrinkable tube na lang. Kapul na lang. Meron dyan yung maliit. Kaysa putulin ko. Kabit ko na yung brown. Kasha. Ano tong taas? D1? Ito may name D1. Ah, yun. Taas pala. Yan. D1. Baba. So kinunahan mo ng resistance ito, saka ito, Oo. mababa. Kasi Mababa. nga nakaganon lang dapat Mm. sila eh, no? Pero nung dito, saka dito, tumaas na kasi dumaanan ng ano. Dumaanan ng coil. Ay, ginoo. Ang hirap. Buti din ako nag ano, EE or ECA. Balik ng cover. Ibabalik na natin. Yes na lang. Kaya nagkakabit yun na eh. Eh, titignan Kakabit ko na muna sana yung fuse. May naisip pa eh. Grabe no? Kung ano, kampante na sila natin. Ay, balik na to. Okay na lang. The takeaway, troubleshooting is not about forcing one solution. It's about following the evidence wherever it leads. We started with a plan, isolate the mismatched coil, separate the load paths, logical, methodical, but then we noticed something. The connection to number 2U VT coil was reversed. Now, does polarity matter on a passive AC load? Technically no, but when you're chasing transient voltage issues in a 28-year-old system, you leave no stone unturned. Check. So we digressed, reversed the polarity, tested again. Methodical probing is our foundation. But when new evidence emerges, we adapt, we iterate, we test. That's what separates troubleshooting from guesswork. Load side 243. Pwede na nating i-reset. Pwede ka nang mag-close. Try natin. Pasok na lang. Pasok. I-close natin ang bus tie tapos i-open ulit. Open close. Pero okay. Kahit di pala tumatakbo shaft, okay lang mag-close ng bus tie. Shaft generator. Okay. Sige, try natin i-open. Mhm. Trip pa rin. Siya lang. Hindi no? O siya pa rin eh, no? This is how real troubleshooting works. Not perfect, not linear, but methodical. Kayo talaga yung duda mo ko, yung redundant na ano. Napaisip tayo. Next time, the solution that actually worked. Part 3 drops soon. Sige mamaya. Keep on probing. After copy may naisip ako.